Ano daw po ba ang full welder? Yan naman ang tanong sa atin mga kabakal, kaya tara, sagutin natin yan. Pero, paalala lang po, ang lahat ng sasabihin ko dito ay base lang sa mga nalalaman ko bilang isang matagal ng welder. Hindi po ako nagmamagaling na gaya ng sinasabi ng iba. Hindi ko rin naman pinipilit na paniwalaan nyo ang lahat ng sinasabi ko dito. Ang sa akin lang naman is at least makapagbigay ako ng konting ideya at masagot ang tanong ni Idol. So, pag sinabing welder, tulad ng alam ng karamihan, ito yung mga worker na marunong or may alam din naman sa pag-welding. Yun bang nakakapag-fabricate or nakakagawa or nakakabuo ng isang bagay gaya ng mga mesa, bintana, terraces, gates, higaan, at iba pang gawa sa bakal sa pamamagitan ng paghihinang ay maaari na silang tawaging welder or fabricator. Pero, pag sinabi nating full welder, lalo na sa mga kumpanya, ito yung mga skilled trade person na welder na may malawak na kaalaman, may sapat na training, or karanasan na bilang welder, lalo na sa mga heavy industrial companies. Ito ay gaya ng mga manufacturing plants, construction sites, shipyards, oil and gas facilities, at pwede rin silang mga automotive, aerospace and shipbuilding industries, company fabrication shops, electrical power generation, at railroad and building work areas. At kung titignan or isi-search naman natin ito sa Google, ang ibig sabihin ng full welder, sila yung mga welder na marunong umintindi at magbasa ng mga drawing or blueprints, marunong mag-fabricate at syempre marunong mag-full weld. Sa madaling salita, ang mga full welder ay hindi mga basta-basta welder lang dahil may mga sinusunod silang proper procedures and guidelines sa paghihinang at yun yung tinatawag nating WPS or Welding Procedure Specification. Ang WPS ay isang document na nagbibigay ng tamang procedure, direction at guidelines sa paghihinang na dapat sundin ng isang full welder para makapag-produce ng tama, maayos at high quality results sa welding na nire-require sa standards ng industriya or company. Dito sa atin sa Pilipinas, ang isang full welder ay hindi gaano or hindi masyadong nire-require ng ilang mga company na dapat marunong siyang magbasa or mag-interpret ng drawing or at least marunong mag-fit up. Maliban na lang kung welder fabricator ang trabaho or in-applyan mong trabaho sa company. Basta ang importante, kaya ng welder ang makapag-full weld ng maayos at makapag-produce ng quality at pasok sa standard nila ang hinang ng welder. Sa ilang mga company, meron silang tinatawag na tacker welder or spotter or sa pabirong tawag na mga fitter cone na mga welderitoy. Sila kasi yung mga welder na taga-assist lang ng mga fitter sa pag-fit up ng mga tubo. Pero hindi sila pwede or qualified mag-full weld. At kadalasan, ito yung mga helper sa welder or mga baguhang welder or fresh graduate na welder pa lang sa company na hindi pa gaanong marunong mag-full weld kaya ginawa muna silang tacker or assist sa mga fitter. Mind you, nung baguhan pa lang akong welder sa EEI dati, halos isang buwan din akong naging tacker bago ako pinayagang maghinang ng first 2 joints ko na tubo. At nung pumasa ang mga ito sa visual at x-ray examination, saka pa lang ako ginawang full welder. So, yan po ang sagot ko sa tanong ni Idol. Sana kahit paano nakapagbigay ako ng konting kaalaman, lalo na sa mga baguhang kabakal ko dyan. At syempre, bago na naman tayo magpaalam, shout out muna ulit kina Christopher Dilla Empedrad, Roger Ortega Calabario, Kuya Frankie, at Plaza Giralya. Salamat ulit sa panonood. See you next time. Bye!